Hindi mo alam. Amen? But, thank God, dahil ang ating Panginoon ay mabuti at ang kanyang salita ay forever settled in heaven. Amen? Can we clap our hands one more time? Hallelujah. 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 God, yung ating binasa kanina mga kapatid, na God had promised Moses and the Israelites or the whole nation of Israel that there's a land that is prepared for them. It's a land of milk and honey. Punong-puno ng mga milk at ng mga honey ang lugar na ito. In the book of Numbers, chapter 13 and 14, ating mababasa mga kapatid na kung saan si Moses at ang mga spy, ang 12 spies na from different tribes ay tinawag ni Moses at sinabi sa kanila, kasama si Joshua at si Caleb, at sinabi, kayong 12 spies, pwede niyo bang i-spy ang promised land? Pwede niyo bang i-spy ang promised land para makita natin kung ito ay totoong fertile, kung ito ay totoong merong flow ng milk and honey? At sabi ni Moses, kung ito ay totoo, magdala kayo ng ebidensya. Dalhin niyo ang grapes, magdala kayo ng kahit anong mga bunga ng soil na iyon. And hallelujah, at pumunta roon mga kapatid, hallelujah, ang 12 spies, and they went to the promised land. At pagbalik nila, sila po ay meron daladalang mga grapes. At ang sabi ng Bible, mga kapatid, mga scholars, pagbalik nila, ang grapes ay nakalagay, mga kapatid, sa parang tungkod na ginawa nilang parang sa taho. Tagalog doon. Yung gano'n. Yung parang gano'n, parang pasan-pasan nila ang grapes. Kasi malalaki doon. Ang sabi ng mga scholars, ito na po ay parang kasalaki ng mga mangga. Ang grapes. Sabihin gano'n ka-fertile ang ground ng promised land. At ang sabi nila, when the 12 spies came back to Moses and they said, it is true that the fertile ground, that the promised land is fertile. At ito ay totoo. Amen. But the people live there are giants. But the people who lives there are giants. Besides, marami nga doon mga klaseng giants eh. Ang sabi ng mga spies, there are 3 kinds of giants lives in the promised lands. At bukod pa, yung mga Amalekites, bukod pa yung mga Hittites, bukod pa yung mga Jebusites, bukod pa yung mga Amorites, bukod pa yan sa ating kakalabanin. We don't have a chance, they said. Ang sabi ng 10 spies, we don't have a chance against or to fight to them. At habang sila po ay nagsasabi ng kanilang mga takot, ng kanilang mga discouragement kay Moses, tumayo mga kapatid si Caleb at ang sinabi, come down people, let us go and let us take that land for us that belongs to us. Because that land belongs to us. And they said unto Moses, how can we beat all these giants? Ang sabi nila, parang lamang tayo mga grasshopper sa kanilang harapan. Paano naman sila ibibig? Kaya bang talunin ng mga grasshopper ang giant? Marahil mga kapatid, hindi. Amen. Hallelujah. Because sa 10 tao na nag-report ng puro discouragement at takot kay Moses, God had punished the Israelites and they let Israelites wander in the wilderness for 40 years. Because of the 10 spies who were mga duwag na spies, mga kapatid. Mga duwag na tao na apektuhan ang future pati ng mga bata dahil sa kanilang kaduwagan. Amen? Hallelujah! At marahil at ating nabasa sa Numbers chapter 14 na ang Panginoon ay naggalit sa bansang Israel. At sino ba? Dahil ng ating Diyos, dumating sa point na gusto nang patayin ng ating Panginoon ang mga Israelites dahil sa kanilang unbelief. Ang ating Panginoon ay may solusyon sa ating mga kasalanan. Sabi nga nito marahil, sabihin ko muli ngayon, ang ating Diyos ay may kakayanang magpatawad ng kahit
anong klaseng kasalanan. Kahit ang pinakamaduming kasalanan na iyong nagawa sa iyong buhay, merong kalbaryo na nag-aantay para sa iyo. Amen? But walang solusyon sa mga taong unbeliever, mga kapatid. Sa mga taong mahilig magduda, ay walang solusyon ang Bible. Walang solusyon even ang ating Diyos. Amen? Hallelujah. God cannot deal with your unbelief. Amen. Kahit even the promised land is just reached away, God just wandered them in the wilderness for 40 years. The only thing, ang isang bagay lamang na nag-separate sa atin at sa pangako ng Diyos ay ang ating mga takot at ang ating mga discouragement. Can we all say fear and discouragement? And I don't have it. Amen. Ito lamang nag-separate sa atin sa promise ng ating Diyos, ang ating mga takot at ang ating mga discouragement. Hindi sinabi ng mga giants na kayo ay mga grasshopper lamang sa aking harapan. No. But they admit that they look like a grasshopper sa harapan ng mga giants na yun. Pag ikaw ay discouraged na, ikaw ay natatakot na, kung ano-ano na iisip mo. Kahit ikaw ay may trabaho, sabihin mo, ako walang trabaho. Wala, hindi pa. Kaya hindi ka biguan, sabihin mo, ikaw ay biguan. Kasi you feel like grasshopper sa iyong mga problema. Amen? Dahil sa iyong takot sa iyong puso. Yan po ang nagagawa ng takot sa ating mga kapatid. It separates us from the promise of God. Hindi mo na alam na ikaw pala ay malapit na sa mga pangako ng Diyos. But ikaw ay bigla natakot. Bigla ka naman natuwa na walang dahilan. Lahat na lamang in-expect, lahat na lamang tinanggap mo na ikaw ay bagay na yun. Sabihin ng tao na ikaw ay ganito, ikaw ay ganyan, ikaw ay wala nang mag-asa, hindi ka na makakabangon. Lahat naman ay tinanggap mo naman lahat. Parang sabihin mo, parang ay intense pulse, mga duwag. May parang ang sabi mo, grasshopper na tayo sa harapan nila. Wala na tayo karapatan para lumaban sa mga giants na ito. Amen. Yun lamang separate sa atin ang ating mga fear at discouragement sa ating buhay. Amen. But the funny thing is, after God showed the Israelites the 10 plagues in Egypt, during that time, Egypt was the most powerful country in the world. And God freed them against Egypt. Imagine nyo ngayon kalabanin mo ang Amerika. Alam mo kung sino mananalo? Diba? Amen. Imagine they saw the power of God unveiled to them through the 10 plagues. And they saw the Red Sea was divided. Amen. Hallelujah. And now, because of fear, they said they are not able to beat the giants of the promised land. It's only because of fear. Amen? Yan ang kasinungalingan ng takot na nilalagay sa ating mga puso. Nang sabihin na kahit ang Diyos ay napatunayan na siya ay makapangyarihan sa ating buhay, dahil sa takot, mga kapatid, tayo po yung duduwag muli. Amen? Shall we say amen? Amen. Because fear builds unbelief deep inside our hearts. Those people who are coward are the same people who will not possess or who will not grab the promised land. Yung mga taong mga duwag, yung mga taong mga coward, sila yung mga taong hindi nila matatanggap ang mga pangako ng Diyos sa kanilang buhay. Never in a million years matatanggap nila ang pangako ng Diyos. Amen. You're afraid to face the giants of the land. Amen. You're afraid to face your own giants in life. Hallelujah. But ngayon, mga kapatid, I rebuke all kinds of fear right now. In the name of Jesus. I rebuke it right now. In the name of Jesus. Hallelujah. Wala akong karapatang takot sa aming mga puso sa kalagitnaan na ito. Ang sinasaway ang lahat ng takot ngayon. Lahat ng discouragement sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah. Because it separates you from the promise of God. Hallelujah. After, sa ating text ngayon, after 40 years of wandering in the wilderness, people died. Lahat ng mga unbelievers ay namatay sa wilderness. When all the unbelieving people died, Caleb told Joshua, "Now, therefore, give me this mountain." Gave me this promised land. Gave me my portion of the promised land. Hallelujah. In this text, Caleb now is 85 years old. He is quite old. He is 85. After 40 years had passed, he never forgot that God had promised him a portion of land. After 40 years, mga kapatid, hindi siya huminto na umasa o magbigay ng pag-asa sa ating Panginoon. Amen. After 40 long years. And he said, even I am old now, I am still able to beat the giants. I am still able to beat those Anakims, those Nephilims in that promised land. Why? Because the Lord is with me. Because the Lord is with me. Hallelujah. And there is this verse in the New Testament. If God be for us, who can be against us? Amen. Hallelujah. I don't know, if you know what had promised to you, kung alam mo ang pinangako sa iyo, mga kapatid ng ating Panginoon. Amen. Amen. At alamin mo rin kung sino ang nagpangako sa iyo nito. Hallelujah. Kung alam mo lamang ang pangako at kung sino ang napangako sa iyo nito. Hallelujah. Age doesn't matter. Kung alam mo na ang Diyos ay nangako sa iyo nito, kahit sabihin mo ako ay matanda na pastor, no. Si Kalika ay sabi, 85 na ako ngayon, Joshua. But still, I can still beat, I can still conquer the promised land. I can still beat those giants even I am old. Hallelujah. Age doesn't matter. Money doesn't matter anymore. Amen. Emotional strength doesn't matter anymore. Physical status doesn't matter anymore. Kahit wala ka ng pera, basta alam mo na ang Diyos ay nangako sa iyo. Amen. Sasabihin mo, I don't care. I can still beat those giants. Amen. Age doesn't matter. Financial means doesn't matter. When you know your promise and who have promised you. Because you know, God is not a liar. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. 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 Kahit ano po klaseng mga wall yan, mga fence, ang nilagay ng mga giants yan, I don't care. Kahit anong klaseng mga walls ang nakalagay sa palibot ng iyong mga pangako, you don't care. Why? Because I know the Lord will be with me. Can you say it, mga kapatid? I know the Lord will be with me. Come on, one more time. I know the Lord will be with me. Can you say it more louder? I know the Lord will be with me. Come on, church, louder, please. Will be with me. Amen. Hallelujah. We don't care kahit anong mga friends ang nilagay ng kaaway dyan. But ikaw ay dito na alam mo sa iyo yun. Gagawin mong lahat at kukunin mo ang pinaka-best na kakampi. Ito yung ating Panginoon. Amen. Because, hallelujah, when God be for us, who can be against us? Hallelujah. 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 Sometimes, it is not your fault. Sometimes, hindi mo kasalanan kung bakit wala pa mga pangako sa iyo ng ating Diyos. Si Caleb ay walang kasalanan, may ng Bible, mga kapatid. But because of those people around him, because of the time maybe, amen, hindi siya nakapasok sa promised land. Maybe ganun din tayo with the people around you. May mga taong mahilig magduda. May mga tao napakahilig talaga magduda, mga kapatid. Napakadami. Kahit sa church kayo, kahit dito, nagduda kayo. Sa isipan, yan.
Ano lang yan eh, positive thinking lang yan. Diba? Kapatid, pag-asabi